So ayun na nga, this is my third whole video. Nabili ko lang to sa ukay sa halaga ng 25 pesos. Una, takasin ko siya dito at dito rin sa baba. Pagkatapos, finold ko at kumuha na ako ng short na aking susundan. Kung sa Bisaya pa, magpaluta na pudda. Dapat ilatag na maayos yung short para wasto ang pag-trace. At para makuha ang saktong forma ng short, pwede naman kayo gumawa ng pattern kung gusto nyo. Pero akin, gusto ko ng ganito shortcut method. Wala nang intro-intro, diretso na. At yun na nga, nagunting ko diretso dito sa baba. Nakalimutan ko, maglagay pala ako dito ng 1-inch allowance. Pero okay lang yan. Ika nga, kahit anong mangyari, the show must go on. Char. Dito sa taas at sa gilid ay nag-add ako ng 1/2 inches allowance. Dito sa baba is 1 inches. So this is the front of the short. So for the back, finold ko na rin para maisa lang yung pagupit. So this is the back part of the short. Finold ko na maayos para matrace ko ng mabuti. Sa paggawa, mas gusto ko ang paraan na to dahil simple lang siya gawin. Simple lang akong babae. Hanap ko ay simple. Dito 1/2 inch allowance, 1/2 inch. Dito 1 inch for the zipper. Sa baba 1 inch. Dito na si kaka, pabuka-buka ka, hait pang pustiso. Imong lula. Bitaw, napakahapurol ng gunting na ito. Sa Bisaya pa, habulan kaayo. Dako pero habulan. Pag short. So this is the back of the short. So later ko lang tatapusin itong short. Dito muna sa top, tatangkasin ko lang ang magkabila ang braso. Pagkatapos, kumuha na ako ng crop top polo na aking susundan. Minsan talaga gusto ko nang bumitaw dahil walang nanonood sa aking vlog. Pero okay lang kasi hilig ko talaga to as long as na-enjoy ako sa paggawa. Gagawa at gagawa pa rin ako kasi love ko to. Ika nga, pag mahal mo, ipaglaban mo. Pero wag mo ipaglaban ang taong may mahal ng iba. Ano daw? So ayun na nga, nag-add pala ako ng 1 inch allowance sa magkabila ang gilid para madali lang maka-adjust. Pagkatapos, dito naman tayo sa collar. Ito, tatanggalin ko lang, tatangkasin ko at ito ang ipapalit ko dito. Masyadong matulis ang collar kaya gugupitan ko ng konti para maging pambabae tingnan. Pagkatapos magupit, binaliktad ko at tatahiin ang magkabilaang dulo. Sana all umabot hanggang dulo. So ganyan ko lang siya pagtahi, 1/4 allowance ang pagtahi ko. Pagkatapos matahi, binaliktad ko lang ulit paharap. Pagkatapos, inattach ko na itong collar. Dito ako sa gitna, nagsimula para pantay ang paglagay. Pagkatapos mapin, tahiin na 1/4 allowance ang pagtahi ko. Pagkatapos, bago natin tahiin dito, ay dito muna, double fold at di sa kabila rin, i-double fold. Simplihan lang natin ang pagtahi. Simple lang akong babae. So pagkatapos, matahi, dito na tayo sa kabilang bahagi. Simple lang ng pag-fold ng paganyan para malinis tingnan. Simple lang akong babae. So for the sleeve, ito pa rin ang susundan ko na pattern. So nilatag ko lang na maayos para matrace ko ng mabuti. So dito, ginawa ko ng 9 inches. Then I draw a straight line pababa at dito sa gilid, sinundan ko lang ang forma. Then I add 1 inches allowance. Guntingin na. So this is the sleeve. Before ko pala tatahiin na magkabila ang gilid, mag-add muna ako ng 1 inch dito sa baba para hindi masyadong maiksi pag fold. Ito na lang kasi ang kinakaya ng tela kaya pinagkakasya ko na lang ang bawat piraso. So pagkatapos madugtungan, dito naman sa magkabila ang gilid, tatahiin at dito rin sa sleeve. So ganun pa rin, 1/4 allowance ang pagtahi ko. So huwag kalimutang palaging mag-lock para matibay ang relasyon ng sinulid. So dito na tayo sa sleeve, binaliktad ko lang paharap at pinasok ko dito. So pinin ko muna para hindi ako mahihirapan sa pagtahi. Dito ako sa center nagsimula para magkatugma. So 1/4 allowance ang pagtahi ko. So ganyan lang ang pagtahi, simple lang, sundan lang ang forma para hindi mahihirapan ang puso mo. Pagkatapos ay tahiin na natin dito at dito rin sa baba, 1/2 inches, double fold lang, paganyan lang siya pag fold para finishing. Sana all finish, ang iba hindi. So ganun na siya magkatahibi. Labad ba eh?
Labad kay antig kuan ba? Voice over, walang lingaw. So ganun lang. Continue lang sa pagtahi hanggang ikaw ay matapos. So ganun lang, simple lang for today's video. Simple lang akong babae. So let's go back to the short for the packet. Ito yung gagamitin kong packet. Sobra ng last upcycle ko. Sinukat ko, pwede naman siya maging packet. So nilagay ko na sa harapan ng front of the short. So nilagay ko lang na maayos. Pagkatapos, tatahiin ko na dito 1/4 mula sa linya na sinulat ko. Pagkatapos, guntingin na ang sobrang tela. Pagkatapos magupit ay tatahiin nandito ng pinakamanipis na allowance. Ano bang tawag doon? 11/16, 3/60? Ay, matanda na talaga. Makalimutin na. Pahuway na ng... Pagkatapos matahi lahat ng bulsa, face to face na ang back at front. So this is the opening of the pocket. Ginawa ko ng 4.5 inches pero depende na rin sa inyo. So ito tatahiin ko at dito rin sa baba tatahiin ko. Ito lang yung opening ang hindi ko tatahiin. So dito hanggang dito ay tatahiin ko na lahat. So dito sa taas ay 1.5 inches lang ang pagtahi ko pero depende na rin sa inyo kasi ako ay nagdedepende lang sa makakaya ng tela at sa short na sinundan ko. Tatahiin ko lang siya na pa-straight. Susundan ko lang ang forma. Forma pala ng pocket na ito ay parang patago lang siya sa gilid. Habang ako ay busy na nananahe ay may biglang lumapit sa akin ng mga tiyanak. Mga pamangkin pala, gusto nila ako bigyan ng icing. Ang sabi ko ayaw ko sana kasi napakatamis. Pero napakasaba na nila sa aking kiliran na para bang nagbabangayan na sa palengke. So, para hindi na sila magsaba sa aking kiliran, ay pagkatapos kumalak, ay kumuha na ako ng 2 icing. Pagkain ko ay ang tamis, para bang kahapong nagdaan, kailan may di malilimutan. Sana all. So dito, 1/4 allowance ang pagtahi ko. Pagkatapos, itong part naman na to ang tatahiin. Binaliktad ko lang paharap at pinasok para madali lang matahi. Hanggang dito lang ang pagtahi ko ay left 7 inches para sa zipper. And then, tahiin na 1/2 inches pala ang allowance sa pagtahi ko. Sundan lang ang forma sa pagtahi para hindi mahihirapan ang puso mo. So, I almost forgot the dart. Maglagay pala ako ng dart sa front at back. 4.5 inches ang pag-dart ko. Sinundan ko lang ang dart ng short na sinundan ko. Sana all sinundan, hindi hinayaan. So, pagkatapos, attach na sa zipper. So, ganito lang ang paglagay ko ng zipper ay overlap ng konti sa left side. So, tahiin lang ng pagganyan. Simplihan lang natin. Simple lang for today's video. Simple lang akong babae. Hanap ko'y simpleng pagtahi. So tapos na ang ating zipper. So for the waistband naman, gugupitan ko lang ng konti kasi may butas to ng butones. Ito pala yung tinanggal ko na collar kanina. And then dinugtong ko lang, tatahiin ko lang dito para masakto siya sa waist size ko. So malapit na maubos ang memory ng phone ko kaya hindi ko napakita na tinahi ko pala dito magkabila ang dulo at binaliktad ko na paharap at nilagay ko na dito sa waist, patuyok, pinin ko na para madali lang matahi. 1/4 allowance ang pagtahi ko. Size pala ng waist ko is 28. Ginawa ko ng 30 ang waistband para may allowance. Buti na yung sobra kaysa kulang. Kulang kaya nasa piling na ng iba. Pag short, so ganun lang ang pag-fold sa kabilang bahagi. Para matapos na dito rin sa baba, tahiin na, double fold lang. Depende na sa inyo kung gaano kalaki ang pag-fold nyo. So tahiin na. So as you can see, maliit lang ang waistband ko kasi nagdidepende lang ako sa available na cloth. I'm saving every piece ng polo kaya nagagamit talaga lahat. Walang nasasayang di tulad mo. Sinayang ka lang. So may natira pang mga pira-piraso, pwede pa tong gawing sexy top. So dito, gugupitin ko lang dito, ihiwalay ko. So ito na yon, nagupit ko na. So this part, gagawin ko tong back part. So idudugtong ko lang to at tatahiin ko dito. At ang part na to sa bust point, gumawa na ako ng dart. At ang pira-pirasong ito ay gagawin kong pantali. So tinahi ko na yung back at ang dart rin. Pagkatapos, itong front, pag fold ko ng paganyan, ay nagandahan ako sa forma. So madarag smile. So gayon na nga, tinrace ko na. This top is try and error lang talaga to. Try ko lang kung pwede ba siyang masuot.
Pagkatapos magupit, dito, hanggang dito, hanggang sa dulo, every edges ay double fold lang. Pagkatapos ma-double fold lahat, tahiin na. Una kong tinahi ay ang back part. Pagkatapos, dito naman sa front, maliit lang talaga ang pag-fold ko kasi nakukulangan na talaga ako sa tela. Pagkatapos, i-attach na ang back at front. Pa-slant ang paglagay ko sa front. As you can see, may exist na cloth. Gugupitin ko lang yan pagkatapos ko matahi. So, tahiin na. So, pagkatapos matahi, ay ginupit ko na yung excess na cloth at gumawa na rin ako ng sling. Paglagay ko ng sling ay sinukat ko lang para malaman ko ang pesto at ang haba nito at ito naman ay ang pantali. Tahiin ko lang dito pagkatapos babaliktarin ko at sa baba ang pag-fold ko ay papasok siya. So ang haba pala nito ng pantali ay 35 inches pero depende na rin sa sukat ng katawan nyo. Ako kasi ay nagdidepende lang sa sukat ng katawan ko at sa makakaya ng tela ko. Wala na talagang tela kaya panipis na panipis ang dulo ng pantali ko at ayun na nga, tapos na. Mauniin yung manang detch, so ukay-ukay lang kumakapit. Hope you like and subscribe. Pag sure, sana all.